Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod at ngayon po gusto kong i-share sa inyo ang ating video tutorial na may pinamagatang papaano mag-wiring ng automatic light switch gamit ang photocell. Pag-usapan po natin kung saan pwedeng i-apply ang automatic light switch gamit ang photocell. Isang application po ng photocell ay halimbawa magbabakasyon kayo sa ibang lugar at gusto nyong sa gabi ay naka-on yung mga ilaw, hindi man lahat o grupo ng ilaw o isang pirasong ilaw sa gabi para hindi po halata ng ibang tao na ah, walang occupant sa bahay. So gaya po nito, halimbawa po, pagka sa gabi, nakailaw po itong mga wall lights dito at saka siguro isang ilaw dun sa loob sa salas. Ganun po. Sa gabi, iilaw siya. Sa umaga naman, naka-off siya. Hindi halatadong walang tao. Ang isang application pa po ay sa animal farm. Kasi po hindi naman po laging may bantay sa halimbawa po sa piggery or sa mga manukan ganyan. Pwede rin po natin gawing automatic yung switching ng ilaw maski po walang bantay sa gabi o halimbawa po maaring uuwi ng maaga yung bantay. So pag dumalim na po automatic na iilaw na yung mga ilaw sa loob ng piggery o siguro sa manukan ganyan. So pagka umaga na po at may sikat na ng araw, kusa naman pong mamamatay yung mga ilaw. Ang isa pang application ng photocell sa automatic lights ay dito halimbawa sa perimeter lights ng mga compound ganyan. Halimbawa merong isang bodega o storage building na kung saan meron lang tao kapag kukuha ng materyales ganyan. uh, Pwedeng magkaroon ng automatic lights din sa perimeter o siguro dun din sa loob ng building para halimbawa maski na wala ng tao o hindi na kinakailangan puntahan ng tao para lang mag-ilaw yung mga perimeter lights sa gabi. Ganyan. Pagka sa umaga naman kusa namang mamamatay yung mga ilaw. Isang halimbawa pa ay sa road lighting naman, mga road lights. So, hindi na kinakailangang i-on pa o i-off yung mga ilaw uh, para sumindi ito. Sa gabi, o-on siya, tapos sa umaga naman, o-off din siya, ganyan. O, halimbawa, may bagyo at madilim ang panahon, maski pag halimbawa tanghali, madilim ang panahon, uh, o-on din siya. Tapos kapag lumiwanag na, o-off. O-off na rin yung mga ilaw. Automatic, hindi na kinakailangan ng tao para i-switch on o i-switch off yung mga ilaw. Marami pang ibang application kaya lang hindi na siguro natin babanggitin lahat. Ito po yung mga halimbawa ng ating photocell. Ito po, anim po dito. Ito po. Meron po siyang mga bracket. Ayan, no? Kung saan pwede nyo siyang i-tornilyo o ikabit sa mga lugar na kung saan madaling masinaga ng araw. Ito namang isa ito, itong tatlong ito naman, ay meron siyang flange. Pwede ring itornilyo yan sa wall
ganyan, o kung saan mang lugar sa bahay na pwedeng masinagan ng araw. Halimbawa sa bubong, ganyan, sa bubong ng bahay o maski saang lugar naman basta't madaling masikatan ng araw, pwedeng i-install. Pag-aralan na po natin mismo yung photocell. Usually po, ang photocell ay merong tatlong wire. Iba-iba pong standard yan. Minsan ginagamit, merong British standard, merong American standard. Pero kadalasan po, ang na-encounter ko ay yung merong wire na red, blue, at saka black. Gaya po nito. Hindi naman po kinakailangan nating tandaan yung color coding nito kasi pag binili na po natin yung photocell ay mayroon naman siyang diagram na pwede nating sundan. So ito pong wire na yan, tatlo, katumbas po nito. Ito po halimbawa ang photocell. Ito yung wire niya, ito yung pula. Yung pula niya is papuntang load, yung line niya, yung itim, at yung neutral naman ay yung blue. Ngayon, kapag hindi line to neutral yung service, line to line, pwedeng yung line, yun ang line 1, itong neutral, ito naman ang line 2. Para po gumana ang photocell, sa gabi, mag-activate siya at saka sa umaga mag-activate siya, kailangan po may power supply. Halimbawa nito, ito po yung pinaka-device ng photocell. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung line at saka neutral, o kaya naman line 1 at line 2, susupplyan po natin ng halimbawa 220 volts, ayan, para pag gumana. Pag meron na pang supply yan, at sa gabi, nakadetect siya na madilim na, ito pong switch na ito, ko-close yan. Ko-close. At pagka sa umaga naman, na-detect niya na wala nang dilim o maliwanag na, o open na naman yan. Ganun po. So, yun ang basic ng photocell. Pero kapag ka po wala tayong power supply dito sa line at saka sa neutral, ito sa dalawang terminal na ito, pag wala pong power supply yan, hindi po gagana yung ating photocell. Para po siya gumana, kailangan meron po siyang power supply. Ito po ang wiring niya. Pagka nag-wiring po tayo ng ilaw, ganito po ang mangyayari. Halimbawa, meron tayong circuit breaker dito. Ito po ang line 1 natin, at saka ito ang line 2 or line to neutral. So, ito po. Ito yung line dito sa kulay itim, itong neutral naman dito sa blue. Pagka inon na po natin yung circuit breaker, ibig sabihin may power supply na to, gagana na. Gagana na ito. Halimbawa po, umaga. Umaga, wala pong hindi po madilim. So ibig sabihin itong switch na ito naka-open siya. So ibig sabihin yung walang dadaloy na ilaw dito sa kuryente, naka-off yan kasi ito po yung path ng current papunta po rito. Ganyan. Putol po siya. Hindi po didiretso yung kuryente dyan. Hindi rin siya makakabalik dito. Ganon. Kapag kagabi naman po, at nakadetect na madilim na, sasarado po itong switch na to. Sa loob ng photocell, ko-close po ito. So, ang path po ng current ay magkakaroon na po dito, papunta dyan. Tapos ito na po yung return niya, babalik na. So, ibig sabihin, may 220 volts na napapasok dito sa ilaw, iilaw na po siya sa gabi. Pag sa umaga naman, itong switch na ito, bibitaw o open uli, so mamamatay yung ilaw. Ganyan po ang kalalabasan niyan pagka winire na natin. Ito yung circuit breaker, ito yung photocell, saka ito yung ilaw. Line, neutral, load.
Gaya po ng sinabi ko, kapag ka line to line ng service, itong isa, line 1, itong isa, line 2, yung isa papuntang load. Pwede rin pong maraming i-connecta na ilaw. Ayan, halimbawa ganito. Kaya lang po, itong switch ng photocell may capacity rin po. Kadalasan, mayroong 1 ampere, may 3 ampere, 6 amperes, ganyan. Kailangan po yung load natin ay hindi lalampas doon sa capacity ng switch, yung ampere rating ng switch ng photocell. Nakalagay naman po yun sa catalog ng photocell kapag bumili kayo. So, ayan po. Kapag i-wiring po natin, ganyan na magiging itsura niya. Basta ang aabatan lang po natin, pagka marami tayong masyadong ilaw, kailangan po yung amperahe ay wag lalampas doon sa rating na amperahe ng switch ng photocell. Halimbawa, ayaw nating gumamit ng photocell at gusto na nating gumamit ng switch. Paano po ang gagawin natin? Kaya hindi naman po pwedeng laging naka-photocell yan. Halimbawa, kasi ang sa halimbawa natin kanina, halimbawa, gagamit lang tayo ng photocell kapag ka na nasa ibang lugar tayo o nakabakasyon tayo. Pagka nasa bahay na tayo, gagamit na tayo ng normal switch. So dapat po i-combine natin yung photocell sa normal switch para pagka nasa bahay tayo, switch ang gagamitin natin, yung normal na switch ng ilaw. Kapag ka nakabakasyon naman tayo o nasa ibang lugar tayo, yung photocell naman ang gagana. Mag-i-introduce po tayo ng isang electrical device. Ito, malaking bagay po ito kasi ginagamit din ito sa motor control. Ito, ang tawag po rito ay 3-position selector switch. Ito po. Ito yung mga halimbawa. May 3 position po yan. Pwede mo siyang ilagay sa man o manual, ilagay sa off o off, at saka auto. Meron pong 6 na terminal yan. Ito po. Pagka tinignan natin yung kanya mga terminals, bali, tigda dalawa po yung magkapares. Ito, magkapares po ito. Ito magkapares at saka ito magkapares. So halimbawa po, itong magkapares na to para sa man o manual. Ito naman para sa off, itong pares na ito at saka itong auto. Ito naman magkapares. Minsan po meron ding label yan. Halimbawa ito terminal 1, terminal 2, 3, 4, 5, 6, ganon. So ayan po. Ito na po. Halimbawa po, nasa man position tayo. Man o manual. Ito po. Halimbawa, itong switch na to, nilagay natin dito sa manual. So, pagka ganun po, itong dalawang terminal na ito ay magkakaroon po ng koneksyon. Yan. Sa manual. Halimbawa naman po, in-off natin siya. Ito, gaya ito. Nakaturo na po sa off ito. Pagka naka-off po, mawawala po yung connection dun sa man, pupunta po yung connection sa off. Ito pong magkapares na to. At pagka sa auto naman, dito. Ito naman ang magko-close. So, ganyan po ang 3 klase ng switching ng 3-position selector switch. I-analyze po natin itong diagram na ito. So, ito pong ganitong diagram ay hindi naman ginagawa sa actual dahil ang gamit po ng selector switch dito ay parang normal na switch lang. So, i-analyze lang po natin as an example o halimbawa para lang po malaman natin ang operation ng 3-position selector switch. Halimbawa po, nag-wiring tayo ng ganito. Ito yung neutral niya o line 2 galing sa circuit breaker papuntang ilaw. Tapos ito namang line o kaya line 1 dito dadaan ng selector switch sa auto
Punta diyan sa ilaw. Ngayon, halimbawa kung ang ah, position ng selector switch ay nasa off, may connection itong dalawang terminal na ito off, dito wala, dito rin sa auto wala. So hindi nakailaw. Ngayon kung ang selector switch ay ilalagay natin sa man position o manual, so mag-short itong manual na ito, itong man position na to, itong dalawang terminal, dito walang connection, dito walang connection, hindi pa rin siya iilaw. So, pag nilagay natin sa auto, ayun na, ito magkakaroon ng connection na dito. So magkakaroon na ng flow of current papuntang ilaw, mag-iilaw na siya. Kapag binalik mo naman uli sa auto yung position niya, so dito naman ngayon magkakaroon ng connection, mawawala rito, so mamamatay uli yung ilaw. Pagka winiring natin yan, parang ganito. Ganito lang ang mangyayari. Ito na po yung halimbawa natin na kung saan gumamit tayo ng photocell, gumamit din tayo ng switch, selector switch, at saka ilaw. Dito po pwedeng maraming ilaw basta't yung total ampere ng mga ilaw ay wag lang lalampas sa ampere rating ng photocell. So dito po sa halimbawa natin, isang ilaw lang. Halimbawa po sa living room ito o sa sala. Ganyan. Gusto nating magbakasyon halimbawa ng 1 linggo sa ibang lugar at gusto nating naka-on sa gabi ang ilaw sa living room o sala at sa umaga naman ay mamamatay yung ilaw o grupo ng ilaw, pwede kasing marami yung ilaw, ilalagay lang po natin yung selector switch sa auto. At itong photocell na po ang gagana. Kung halimbawa naman po may tao sa bahay at ayaw nating gamitin ang photocell, switch lang ang gusto nating gamitin, itong switch na ito, ilalagay lang po natin siya sa manual position, sa man dito. Sa manual. Yung off po, syempre po pag nilagay natin to sa off, hindi natin mapapagana yung ilaw maski na photocell at saka itong normal na switch. So i-analyze po natin yung circuit ngayon. Kung mapapansin nyo po, yung neutral diretso papunta sa ilaw yan. Yan. Yung line dadaan po sa switch yan. Sa selector switch, sa normal na switch o kaya sa photocell siguro. Ngayon, kung hindi po line to neutral ang service, gaya ng sinabi ko, itong line, pwedeng line 1, itong neutral, pwedeng line 2. Tapos po, itong photocell naman, gaya ng sinabi natin, para gumana, kailangan may supply itong kanyang device o yung photocell mismo, line at saka neutral, kailangan masupplyan ng 220 yan, kung 220 ang rating para gumana. So yung switch, ito naman, alam natin man ang function nito. So ngayon, halimbawa, tayo naka-off position. Ito, off position. So ang selector switch, ito, naka-close ito. Portion na ito. Yung auto, walang connection at saka yung man o manual, walang connection. So ibig sabihin, hindi natin mapapagana yung ilaw. Kasi yung neutral, dire-diretso. Yung line, putol. Ayan, putol. By the way nga pala, kapag ginawa natin siya, ganito yung mangyayari. Halimbawa, ito yung panel board natin. O tapos ito naman yung ating selector switch. Pwede nating gamitin itong enclosure na ito. Tapos yung ating photocell naman ay nandun siguro sa bubong, naka-install sa bubong. At syempre yung normal switch naman natin sa living room o sa sala ay nandun din sa living room yon. Tapos meron lang conduit dito. Mag-install lang tayo ng conduit sa pagitan nitong enclosure na ito at panel board para sa wiring natin. O halimbawa po, nandito na tayo sa man position, sa manual position ito. Ilalagay na natin siya sa manual. So ito, close na ito. Kung mapapansin nyo po, itong auto at saka manual, dito po meron siyang jumper.
may jumper. Pansinin nyo po yung jumper na yan, magmula rito at saka rito. Pero po jumper. Para masupplyan po siya ng line, either itong terminal nito sa auto o kaya dito sa manual. So, nasa manual position po tayo. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung switch. Tignan po natin yung flow of current. Dito po dadaan yung current kapag kaganyan. Ayan, oh. Manual. O, dito. Dire-diretso po siya dyan. Dire-diretso sa ilaw. Ayan, ito naman yung neutral niya. So, pagka switch natin dito, iilaw siya. Anumang oras gustuhin natin, pwede sa tanghali, sa gabi. Ayan. So, switch ang gagamitin natin. Dito naman tayo sa auto position. O halimbawa, walang tao sa bahay, ano? So, pag auto position, ito ang naka-close. Itong dalawang terminal na ito sa auto. Dito nakabukas. So, ito, yung linya papunta sa switch, naka-open, so hindi gagana yung switch. Ang gagana ngayon ay itong photocell. Ito, may power supply na yung photocell. Ito yung line at saka ito yung neutral. So ito yung line, yan ang flow of current niya. Yan naman ang neutral. So gagana na ang ating photocell. Sa gabi, itong switch na ito ng photocell magko-close pag madilim na at pagka umaga naman o-open siya. So ang flow ng current sa ilaw ay ito. Punta dyan, pag sa gabi dyan dadaan yung kuryente, o ayan, so complete circuit siya. O ayun po, so ganyan po. Pag auto, lalagay natin siya sa auto, photocell ang gagana. Pagka man, itong switch ang gagana, manual. Kapag ka off, hindi gagana ang photocell at saka switch. So ayan po. Dito naman po tayo sa road lights, kung saan halimbawa marami tayong kakabit na ilaw, gusto natin mag-on sa gabi, sa umaga mag-off. Halimbawa po meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times 2 bali 12. So hindi na po pwedeng gamitin ang photocell lang dito kasi ang amperahe po na rating ng photocell ay mababa lang. Gaya ng sinabi ko, meron 2 amperes, 1 ampere, 3 amperes, siguro 5 amperes. Kung ito sabihin natin, sabihin na lang natin, 0.5 amperes ang isang ilaw. So, lumalabas na 6 amperes to, mataas. So, paano ang gagamitin natin? Mau-overload yung ating photocell. So, meron pong solusyon dyan. Ang solusyon po doon ay gagamit tayo ng contactor. Gaya ng photocell, ang contactor ay meron siyang holding coil. Ito, holding coil. Na kapag in-energize natin itong terminal A1 at A2, ito, A1 at A2, itong mga contact na ito, line 1, line 2, line 3, papuntang T1, T2, T3 ay sasara. So, ko-close ito. Yung line 1, ko-close sa T1, yung line 2, ko-close sa T2, yung line 3, ko-close sa T3. Basically, switch din ito. Actually, pinag-aralan na natin ito dun sa isang topic natin dati. Kung gusto nyong mas maintindihan ito, dun po ito sa direct online starter. Matututunan nyo po ito. Pero basically, ito switch lang po ito. Na kapag itong holding coil, itong A1 at A2 ng contactor ay na-energize. Kung halimbawa ang voltage rating is 220, pag binigyan nyo ng 220 ito, itong line 1 at T1, co-close. Itong line 2 at T2, co-close. Line 3 at T3, co-close. So, ang initial condition nila ay open. So, ito po yan. Ito po yung L1, ito yung T1, ito yung L2, T2, L3, T3. Ito naman po yung holding coil niya, A1 at saka A2. Para mas lalo po nating maintindihan, magbigay po tayo ng halimbawa, although hindi ito ginagamit sa actual, para malaman lang po natin kung paano gumagana yung contactor. So, ito po halimbawa, meron tayong line at saka neutral. O line 1, line 2. So, itong line po, papunta ng A1, yung isa, sa holding coil ng contactor. Itong neutral naman,
papuntang A2. Pero may switch po dito. So naka-open po yung switch. Ibig sabihin walang power supply yung A1, A2. So itong mga terminal na ito nakabukas. So yung line 1 naman, kung papansin niyo, papunta siya ng ilaw. Yung neutral naman, papunta rin siya ng ilaw, pero gaya po naka-open po dito sa main contact ng contactor ay hindi po siya iilaw. By the way po pala, itong main contact ng contactor, merong malalaki po ang capacity nito. Merong 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, may 40, may 100 amperes. Kaya po halimbawa meron tayong road lightings na halimbawa 20 piraso at ang total amperes niya is 30 amperes. Kaya pong paganahin itong contactor. Kung photocell po kasi ang gagamitin natin, dahil maliit lang ang rating ng contact niya, ma-overload po. So, halimbawa po, sinwitch na natin itong switch. Ito yung switch niya, sinwitch natin. So, ibig sabihin, yung A1 at A2 o yung holding coil ng contactor ay ma-energize. So, ibig sabihin po, itong line 1 at T1 ko-close, line 2 at T2 ko-close, line 3 at T3 ko-close. Kung ganun po, pag close nito, may kuryente na pong dadaloy dyan. At sa L2, T2, ko-close din po ito, may kuryente na pong dadaloy dyan. So, iilaw na po. Tapos, pag sinwitch off nyo, madede-energize yung holding coil o yung A1 at A2 na terminal. So, mamamatay uli yung ilaw. So, ganun lang. O pag wiring po natin siya, ganito lang At dito na po yung switch, ito yung contactor, at saka ito yung ilaw Ito yung line, ito yung neutral, o pwedeng line 1, line 2. Ito po, ito yung linya yan. Ito, connection dito, papunta rito. Ito naman, ito. O, tapos yung A1 natin o yung holding coil, itong line, papunta rito. Tapos itong neutral naman, dadaan muna sa switch bago pumunta ng A2. Ayan po. Ito na po yung actual na example natin sa road lights. O halimbawa po, meron tayong 30 ilaw, pero hindi po kasi kasya rito sa screen. So 2 ilaw lang po ang sinample ko. Halimbawa po, ang total amperes ng ilaw ay halimbawa sabihin na natin mga 20 amperes. So kukuha tayo ng contactor na ang contact rating niya ay mahigit ng 20 amperes. So 30 amperes, ganun siguro, o 25 amperes. Tapos ang holding coil voltage niya is 220. So ganito po ang wiring niyan. So ito po yung circuit breaker na ito, halimbawa ito 220 volts ang kanyang power supply, no? Tapos yung line 1 niya o yung line papunta na po rito sa L1 ng contactor. Yung neutral niya o line 2 dito naman papunta. So pupunta na rin po sa ilaw yan. So dahil bukas po rito, dahil hindi pa po naka-energize itong contactor, bukas pa po ito, hindi po iilaw yan. So, hindi nakailaw. Tapos, dito naman po sa control natin, maglagay tayo ng control circuit breaker para protection po sa control circuit. Ito po kasi ang magiging power circuit natin. Yan. Ito naman ang papuntang control circuit natin. Medyo marami na po kasing involved. Kaya kailangan natin ng control circuit breaker para kapag po nagka-problema rito sa controls, magtitrip po yung control circuit breaker natin. So ito po. So dito tayo sa control circuit breaker. Ngayon, ang wiring niyan, yung line niyan, ito. Sinuplayan natin itong selector switch, tapos ginamperan natin dito yung auto at saka man. Ito, auto saka manual, ito saka ito. Ayan. Okay, yung auto papuntang power supply ng photocell, ito sa line. Tapos itong neutral naman papunta rin dyan. So ibig sabihin,
Pagka naka-switch tayo sa auto, magkakaroon na ng power supply yung ating photocell, gagana na ito. Pagka naka-manual naman, direkta na yung linya rito. May connection na rito, papuntang contactor. O, i-analyze natin. Halimbawa, nasa auto tayo. So, ibig sabihin, naka-on na yung circuit breaker natin dito. Naka-on na yung circuit breaker natin dito. Yung auto, may tatakbong kuryente rito, papuntang linya. O tapos ito namang kabila, yung neutral, may tatakbo na rin kuryente rito. O ibig sabihin, may power supply na yung ating photocell, gagana na siya. Pag sa gabi, oo na itong switch na ito ng photocell. Pag sa umaga naman, mamamatay. Pagka nag-on ito, magkakaroon na ng power supply itong contactor, itong A2. O, yung A1 naman, lagi namang meron yan. Kaya sa gabi, kapag nag-close itong switch na ito ng photocell, ma-energize ang contactor. So itong L1 at saka T1 ko-close, L2 at saka T2 ko-close. So ibig sabihin iilaw ito. Iilaw itong mga ilaw natin. Ganun po. Ngayon, kung halimbawa naman po nilagay natin siya sa manual, so hindi na po gagana ang ating photocell, gawa po ng itong connection po ito ay mawawala at dito na po sa manual siya maililipat. Kung halimbawa po, i-manual natin siya, ang takbo po ng kuryente ay dito, diretso na po rito, ma-energize na po kaagad yung contactor. So sasara na po itong L1 T1, L2 T2 at mabibigyan na po ng ilaw itong mga poste ng ilaw. So ibig sabihin pala itong manual, pagka nilagay natin yung selector switch sa manual, iilaw na kaagad itong mga ilaw sa poste. Pwede po natin gamitin ito. Halimbawa po, nagloko yung ating photocell. O pwede nating ilagay sa manual para umilaw sa gabi yung mga poste. Kaya lang po, pagkasira yung photocell at hindi natin napalitan kaagad, kailangan po may mag-operate, ilagay sa manual sa gabi para mag-on yung mga ilaw ng poste at sa umaga naman kailangan i-off. So, ayan po. Sana po nagustuhan niyo yung ating video tutorial ngayon at kung nagustuhan niyo po, paki-like naman po at paki-subscribe ng channel ko. Ngayon po, pagka meron po kayong tanong, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan at sasagutin po natin. So, maraming salamat po sa inyo.